Hindi tatanggapin ni Andres ang trabaho na inaalok sa kanya ni Greg, kaya inoferan kaagad ni Greg si Andres na 3 milyon na kanyang kikitain kapag tinanggap niya ang trabaho na ito na hindi niya kayang kitain sa katayan. Sinabihan ni Greg si Andres, matagal na niya itong sinusundan mula pa nung na-discharge ito. Sayang naman ang kanyang galing kung hindi niya gagamitin. Hindi sila kagaya ng ibang grupo. Pinangungunahan niyang isang elite private military company. Nakikipagtrabaho sila sa gobyerno sa mga kasong sabihin na nilang masilan. Ito ang kanyang pagkakataon na makapagsilbi pa rin sa bayan. Ibinigay na nga ni Greg kay Andres ang files na tungkol sa kanyang grupo na hindi iligal ang kanilang trabaho para pag-isipan ni Andres kung tatanggapin ba niyang inaalok nito na trabaho. Habang naniningil ng utang si Tom, nagkaroon naman ng aberya sa isang taong ayaw magbayad sa kanya ng utang. Nakikipag-away pa siya nito, tinutulungan pa siyang bugbugin. Natalo naman itong lahat ni Tom dahil magaling pala itong makikipaglaban. Pero takot naman si Tom na mabugbog na kanyang ninong, kaya bago ito umuwi, hinampas muna ng bote ang kanyang sarili at sinuntok din niya ito upang mapaniwala ang kanyang ninong na binugbog siya ng isang taong ayaw talagang magbayad sa kanya ng utang, at nagtagumpay naman si Tom dahil naniwala rito ang kanyang ninong. Habang si Max, isa naman itong magaling na hacker at ang kanyang tinatarget ang mga taong scammer. Sinusubukan naman ni Greg ang kanyang galing at magaling talaga siyang makikipaglaban at isa siya sa mga recruiter ni Greg upang maging kumpleto ang kanilang grupo. Gayunpaman, pinuntahan ni JP si Tom dahil isasalin niya ito sa grupo kasi alam niya na magaling ito sa pagdating sa pakikipaglaban. Kaya nagpaalam na nga si Tom sa kanyang ninong na magpahinga muna siya at hindi niya sinabi sa kanyang ninong ang tungkol sa kanyang bagong trabaho. Habang si GB, hindi naman maganda ang kanilang relasyon ng kanyang ama dahil sa kanyang isyu noon na kinalaban niya ang Pangulo, kaya nasibak siya sa kanyang serbisyo bilang sundalo. Hindi siya tinulungan noon ng kanyang ama na tungkol sa kanyang kaso dahil nagtatrabaho ito sa Pangulo at ang mahalaga sa kanyang ama ang kanyang career at wala itong pakialam na isang kurap ang Pangulo. Nagpaalam na nga si Andres sa kanyang lola dahil tatanggapin na niya ang trabaho na inaalok sa kanya ni Greg. At nagbakasakali din si Andres na mahanap na niya ang kanyang kapatid nang dahil dito sa kanyang trabaho at pumunta na siya sa bahay ni Greg. Sa pagdating ni Andres, nagkaroon muna sila ng pagpupulong at sinabi na nga ni Greg sa kanyang kagrupo ang mga patakaran. Una, dapat unahin lagi ang misyon. Pag na-compromise sila, bahala na sila. Pangalawa, sundin ang plano. Kikilo sila bilang isang grupo. Tatapusin nilang trabaho bilang isang grupo. Pag natapos ng trabaho, malaya na sila. Pero sa sandaling umuo sila, kailangan nilang tapusin ang trabaho. Business transaction ito. Laging may posibilidad ng kamatayan at pumunta na sila sa isla ng Delgado, papasok na sila sa isang mapanganib na teritoryo. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga eksena sa incognito. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.